Pinagtibay po ng komite sa Kamara ang pagbabasura sa impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Jr. Sa botong 39 na pabor at 4 na tutol, pinagtibay po ng House Committee on Justice ang pagbasura sa reklamo laban sa Pangulo. Ayon kay House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro, na isumiti na po nila ang kanilang report kahapon sa Rules Committee. Depende po yan kung ito po'y maisasalang sa order of business para pagbotohan po naman daw sa plenaryo. Kung aprobahan po ng mayorya, i-archive na po o isasantabi mga kapatid. I-archive po o isasantabi daw po ang impeachment sa Enero 27 po. Ay maaring maghain ulit ng impeachment laban kay Marcos Jr. Pero kung may 1/3 o higit na 105 na kongresista sa plenaryo ang hindi papabor sa pagbabasura, pwede itong mabaligtad at ibabalik ang reklamo sa House Committee on Justice. Kakailanganin pong gumawa ng Articles of Impeachment ng komite at saka lamang isasalang uli sa plenaryo. Ayon po naman sa Malacanang, tiwala si Marcos Jr. na pagbabasehan po ng Kongreso ang mga ebidensya at naging hatol ng Committee on Justice. Samantala mga kapatid, dadagdagan ang panibagong impeachment complaint na kinakaharap po ngayon ni Vice President Sara Duterte. Pasado alas 12 ng tanghali kahapon nang ihain po sa Kamara ang ikatlong impeachment complaint laban kay VP Sara. Binubuo ng grupo ng mga pare, madre at mga abogado ang complainant at inendorso naman ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima. Tulad ng dalawang naunang impeachment complaints, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, bribery at iba pang krimen ang inilatag na grounds para po mapatalsik ang vice-presidente. Dahil yan sa umano'y manumalyang paggasta niya ng 612 million pesos na confidential funds. Kasama rin po sa reklamo ang testimonya ng umano'y bagma ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Una nang nai-transmit ng House Secretary General sa opisina po ni House Speaker Bogie D ang naunang dalawang impeachment complaints laban sa vice-presidente. Pero una nang sinabi ng vice na puro pamumulitika lamang ang mga inihaing reklamo laban sa kanya. Samantala po sa iba pang mga tampok na balita this morning, hinamon po naman ng debate ni Senador Rodante Marcoleta si Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela, tungkol sa Kalayaan Islands. Umani po ng katakot-takot na batikos si Marcoleta matapos imungkahing isuko na lamang ng gobyerno ng Pilipinas ang Kalayaan Island dahil hindi naman daw ito bahagi ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Pero sa sumunod niyang pahayag kahapon, ito'y kanya nang itinatanggi. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Hindi ko po sinasabi na i-give up natin. Ngunit ang pinag-uusapan lang po, yung tubig nila, hindi natin pwedeng i-connect doon sa ating exclusive economic zone. Yan po ang mga tinig sa una pong interpellation during the Commission on Appointments at kahapon po sa plenary hearing ng Senado. Tinig ni Senador Rodante Marcoleta. Tinabla rin po naman ni Tariela ang pahayag na yan ng Senador at inimbitahan si Marcoleta na sumama sa pagpapatrolya ng Coast Guard. Pero imbis na sumama, hinamon po na lamang ni Senador Marcoleta ng debate ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na pwede raw pong magsama pa ng kanyang mga kakampi. Kakasaho naman daw sana dyan si Tariela kung ibang paksa ang pag-uusapan. Pero giit niya, hindi naman daw po dapat pinagdidebatehan pa ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ipinagpaliban naman ang pagbabasa po ng sakdal sa dating senador na si Bong Revilla. Kaugnay po yan ang kanyang kaso sa flood control scandal. Bantay sarado ng BJMP, sina Revilla at mga kapwa-akusado nang dumating sa Sandigan Bayan para sa arraignment kahapon. Kaugnay pa rin yan ang kasong malversation of public funds na may kinalaman sa 92.8 million pesos na Ghost Flood Control Project
project sa Bulacan. Yun nga lang, may mga bagong motion na inihain si Revilla kaya naudlot ang arraignment na iniurong na naman sa Pebrero 16. Naghain naman po ng not guilty plea ang 5 iba pang akusado sa kaso na pawang mga dating opisyal at empleyado ng DPWH. Ang tingin ng prosecution, panibagong estilo ito para madelay ang kaso. Pero pinabulaanan ito ng kampo ng dating senador. Bukod po sa kasong malversation, tumanggi ding maghain ng plea si Revilla sa Sandigan Bayan para sa kasong graft. Kaya korte na pong naghain ng not guilty plea para sa kanya. 2 taon pa po pero pinag-uusapan na raw ng ilang miyembro ng oposisyon ang 2028 presidential elections. Sa mga nakalipas pong linggo ay kapansin-pansin ang madalas pong pagpupulong ng mga taga-Liberal Party, Akbayan at mamamayang liberal. Ayon kay Senador Risa Ontiveros, wala pa silang napipisil na mga pangalan na tatakbo sa oposisyon pero bukas daw naman siya kung isa siya sa mapipili na ilalaban sa pagkapangulo o vice-presidente. Isa rin din po sa matunog na posibleng maging pambato daw ng United Opposition si dating Vice President at ngayon nga po Naga City Mayor Leni Robredo. Pero aminado po mga kapartido niya na nakadepende pa sa mayor kung ano ang magiging balakin nito sa 2028. Alas 6:39 na ilang pang balita sa aming pagbabalik. Alam mo ba kung bakit kita mahal? Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!